kaugnay pa rin ng banta ng pagputok ng Bulkang Mayon. Para sa karagdag detalye, may live report si Chino Gaston. Chino. Gigi, hindi lamang mga tao ang nililikas mula sa paanan ng Bulkang Mayon, kundi pati ang kanilang mga alagang hayop. Sa Tabaco Albay, unti-unting napupuno na ang Animal Evacuation Center na ito sa Barangay San Vicente. Mula sa mga kabayo, baka, kambing at mga aso, inaalagaan ng lokal na pamahalaan, katuwang ang International Fund for Animal Welfare o IFAO. Dito, ginagamot at binibigyan ng bitamina at pagkain ng mga hayop. Isang araw sa rason na kanilang nakikita kung bakit ayaw umalis mula sa mga danger zone ang mga residente ay dahil sa pag-aalala sa mga alagang hayop. Sa susunod na linggo, balak ng hakutin ng provincial government ang mga alagang baboy ng mga residente para hindi na sila bumalik pa sa mga danger zone ng bulkan. Habang patuloy na umakyat ang bilang ng mga evacuees sa Albay, may ilang taga-probinsya naman ang kusang tumutulong sa kanilang mga kababayan. Sa Ginubatan, binuksan na ni Mogs Padre ang kanyang hotel sa 30 pamilya ng mga evacuees. Gawain niya raw ito tuwing may kalamidad na dumaraan sa probinsya, gaya ng mga bagyo at tuwing sasabog ang bulkan. Paglingon daw ito sa kanyang pinagmulan bilang isang mahirap na taxi driver noon sa Metro Manila. Sa hotel na rin inihahatid ng pamahalaan ang mga relief goods para sa mga evacuees at pinoste na rin dito ang mga nag-aalagang nurse. Sa ngayon, tahimik ang Mayon pero nakataas pa rin ang alert level 3 dahil ayon sa CVOX, mabaga pa rin ito at dahil sa magma na tumutulak sa loob at ilalim ng bulkan na palatandaang maaari itong sumabog anumang oras. Sa kabuuan, natutuwa raw si Albay Governor Joey Salceda sa pagtugon nila sa krisis at pabirong binigyan ng mataas na score ang kanyang sarili gaya ng mga naunang kontrobersyal na opisyal ng gobyerno. At yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa Gigi. At Chino, unahin ko lang yung mga hayop na inilikas nila. No? Paano nagiging sistema ng mga may-ari nito? Sila din ba nag-aalaga o parang pansamantalang turn over muna sa mga lokal na pamahalaan? Alam mo itong tinatawag na Animal Evacuation Center, isang malaking pastola, no, para nasa gitna ito ng bulubunduking lugar na pag-aari ng LGU ng Albay. Ang merong naka-standby dito ay mga tauhan ng Veterinary at Agricultural Office nitong Tabaco Albay, na sila na rin ang nag-aalaga at nagbibigay ng pagkain, nagpapastol dito sa mga iniwang alagang hayop ng mga evacuees na nananatili naman doon sa mga evacuation centers malapit sa sentro ng bayan. Obviously, hindi nila kayang dalhin itong kanilang mga alagang hayop. Kung kaya't nagpasya silang yung LGU na bigyan ng espasyo itong mga evacuees para iwan nga ang kanilang mga alagang hayop. So ang pangangalaga nito ay nakasalalay sa LGU pero libre rin naman itong mga evacuees. Tingnan araw-araw ang kanilang mga alagang hayop at i-check ang kanilang mga kalagayan. Ang kanilang pakay lamang dito ng Albay Provincial Government ay mailayo lang itong mga hayop mula sa mga danger zones para hindi rin mapilitan na pumunta balik doon ang mga evacuees na pinag-iingatan nga na huwag nang bumalik sa mga tinaguriang danger zone sa paanan ng bulkan. Maraming salamat, Chino Gaston.